Okay. Sasaya po tayo, no? Para, kasi wala tayong ilaw. At abutin tayo ng dilim dito. Everyone, shh. Sorry po tayo. Pray muna. Lord, salamat po for this afternoon. I pray, Lord God, that you will guide us as we go through your scripture. May you bless this time, Lord, and be with us, Lord. Daming mga distraction and ang daming mga chances na kami po ay mag-wayward. And tulungan niyo po kami pa ng Diyos magkaroon ng focused mind and seriousness sa ginagawa po namin. Ito ay, ang diablo ay hindi nagpapabiro sa amin. Hindi nakapaglokohan ng diablo. At ang mga Kristiyano nowadays ay sobrang easy-easy na lang. Di sineseryoso ang gawain, Panginoon. I pray, Lord God, na magkaroon kami ng kasigihan sa iyong gawain, Panginoon. Ito ay pahalagan po namin at ng importansya. Salamat po, Lord, sa oras po lugar na binigay niyo po sa amin. May your word be glorified, your Son be lifted up, Lord. In Jesus' name, Amen. Kanta muna tayo ng mga awitan ng papuri sa Panginoon. Psalm chapter 19. Tama. Psalm chapter 19. Ito yung ating Psalm chapter 19. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Kaya mo mag-intro? Verse 7, verse 8, verse 9, yan makantay natin. Ang chorus natin ay verse 10. More to be desired are they than gold. Yan. Tapos yung refrain, yung more over by them is the serpent worn. Okay? Okay. Harapan mo sila dito. Harap ka na para. Yung tunog ba? Yan. Okay. Sige, intro. Okay. Okay. The law of the Lord. What do we go? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord. Testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Verse 10. More to be desired are they than gold, yet than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Verse 8. Statutes of the Lord. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Verse 10. More to be desired are they than gold, yet than much fine gold. Sweeter also than honey and honeycomb. Verse 9. The fear of the Lord. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Nakasap po natin. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired. More to be desired are they than gold, yet than much fine gold. Sweeter also than honey. Refrain, kaya mo? Refrain. Honey. Verse 11. Moreover by them. Moreover by them is thy servant warned, and in keeping of them there is a great reward. Moreover by them is thy servant warned, and in keeping of them there is a great reward. Like ko sinasabi, the law of the Lord is perfect, converting the soul. This is the law of the Lord, the book, the holy word of the Lord, His scripture, His testimonies. Okay? This book is enough to convert a soul. Okay? Hindi words ng tao, hindi words ng sino pa man, hindi words ng kahit anong Diyos-Diyosan, kundi the words, the very words of Jesus Christ. John chapter 15, now you're sanctified through the word which I spoken unto you, sabi ni Jesus. Ika'y nalinis sa salita ng Panginoon. Bakit?
Tapos babalik ka ulit. Saan mo yung bahay mo? Naku. Di mo kaya mag-isa? Sayang, kasi si Maxim, sa ano ng oras na yan? Actually, di tayo magtatagal kasi walang ilaw. Okay. Kapatakot sa ano? Okay. Next tayo, sige. Alam mo yun? Okay. Psalm 91. Psalm 91 po. Psalm 91. Psalm 91. Psalm 91. Verse 1 po ang unang verse natin. Verse 1. Tapos, sabihin? Verse 14. Verse 15, ang chorus. Verse 14 and 15 ang chorus. Verse 16 yung second verse. Yan, with long life. Sabi ko naman pa mamaya. Okay, introhan mo, Brad. Maestro. Psalm 91. Hindi. He. Ano ba? 91 ba? He that willeth. Oo. Ano ito? Okay. Intro. On first verse 1. He that dwelleth. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. One more time. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 14 and 15. Because He hath sent His love upon me, therefore will I deliver Him. I will set Him on high, because He hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I'll be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Verse 16, with long life. With long life will I satisfy and show him my salvation. One more time, with long life. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Verse 14, with long, ano ba? Chorus pa yan. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. Lakas mo, he hath known my name. He shall call upon me. He shall call upon me. I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Come on. I will deliver him and honor him. Sige, diretso tayo. Okay. So, punta tayo sa passage po natin, no? Diretso na po tayo sa Bible study, no? John chapter 4.
John chapter 4. Verse number... ay, nasulok pala ako. John chapter 4. Nasulok ako. And... verse 21. Okay? Let me read this to you, no? Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Verse 22, Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Verse 23, But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Let's talk about true worshipers and false worshipers that differentiate ano ang worship, what is a true worship, ano ang false worship, and why Christians nowadays ayaw nila ng true kind of worship. No? Humintay sa mandali sa Panginoon Diyos ng tulong sa ating pag-aaral. No? Lord, help us as we study your scripture, as we unveil your mysteries, as we see your revelation to us, Lord, as we see your message for us, Lord, for this afternoon. Guide us, Lord God, sa inyong salita, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Jesus is talking about, ang dami lang tinalon-talunan nung Samaritan woman. Una na, pinag-usapan nila yung living waters, na yung humingi ng ang Panginoong Diyos ng tubig sa babae. Sabi ng babae, wala pong tubig dito at tuyong-tuyo na yan at ang hirap na kumuha ng tubig. Sabi ni Jesus, yung iinom sa balon na yan ay mauuhaw ulit. Pero yung tubig na ibibigay ko sa kanya, yung buhay na tubig na ibibigay ko sa kanya ay sino mang inom nun ay hindi niya kailan mauuhaw. Kundi yung tubig na yun ay magiging bukal ng buhay na walang hanggan. Source of life, source of water, no? So, then tumalon sila lang usapan na nagkaroon ng usapan about sa husband and about sa, yun. Sabi ng Panginoon, meron kang kasama ngayon, pero hindi mo asawa yan. And then, biglang inignore nung Samaritan woman yung story, yung sinasabi ni Jesus na about sa husband niya, dahil alam niyang kasalanan, napunta sila sa worship. Okay? And Jesus and the Samaritan woman talk about worship. At dito, may sinasabi ang Panginoon na, ikaw babae, verse 21, maniwala ka, na darating ang oras na hindi na kayo sasamba dito sa bundok na ito. Okay? Hindi na kayo sasamba sa bundok or sa templo sa Jerusalem para sambahin, para worshipin ang Ama. Dahil, verse 23, the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Time will come, people of God will worship the Father in spirit and truth. Mamaya pag-usapan natin yan. So, Jesus is talking about true worshipers. So, before natin pag-usapan yan, what is worship? Ito yung ating pinag-usapan na pagsasamba. Or naging iba na yung term, naging pagsisimba na. No? So, marami kayo naimbitahan, magsimba tayo. Pero maraming mga nagpupunta sa simbahan, pero hindi para magsimba. Hindi para sumamba. Kundi for material things or for anything. Para makita yung kanilang crush, para makita kanilang errands or meron silang dealings sa ibang tao for work. Yun ang purpose nila ba't nagsisimba. Maraming pupunta sa simbahan para magnegosyo lang sa loob ng simbahan. Iba-ibang klase ng dahilan ba't nagsisimba. Pero kung titingnan natin ang ibig sabihin ng pagsisimba or pagsasamba, you are coming to the church, pupunta ka sa simbahan para magsamba, para mag-worship, para mag-worship sa Diyos. You are there to meet God. You are coming to church every Sunday to worship the Father. And specifically, worshiping in spirit and in truth. So huwag sumawala sa isip natin, marami sa inyo, nadi-discourage kayo mag-church. Why? Because hindi nyo alam yung sense why you are going to church. Kung hindi, kaya nga sabi ko sa inyo, magsisimula ang lahat pag naayos ang iyong relasyon sa Ama. Kasi pag naayos ang relasyon mo sa Ama, you have reason now to worship Him. Amen. Kung hindi pa ayos ang iyong relasyon sa Ama,
wala kang rason para mag-church. And every time na ikaw napupunta sa church, makikita mo ang ginagawa ng tao, chismisan, and ang daming issues sa paligid. Kasi hindi yun ang tinitingnan mong magsamba sa Panginoon, kundi yung anong mali sa paligid. Maraming pupunta sa simbahan para tirahin yung pastor, para pulaan yung church, kung anong pagkakamali ng simbahan. Pero hindi nila tinitingnan yung mag-worship sila. No? So sana tulungan tayo ng Panginoon na baguhin ang ating isip at ang puso natin. And every time we go to church, maging dito sa lugar na ito, sa ating Bible study sa Naik, you are coming here, you are joining sa ating Bible study to worship the Father. Wala tayong ibang gagawin dito kundi sambahin siya. And even we die, and we'll go to heaven, to His kingdom, we will still worship Him there. Yun ang ating gagawin. So sana patulong tayo sa Panginoon na ayusin natin mga puso. Lord, I will worship You this coming Sunday. At mamaya malalaman nyo na hindi lang pala Sunday ang worship time ng mga Kristiyano. Okay? So yun ang worship, no? So let's talk about ano nga ba ang false worship muna para ma-differentiate yung true worship from a true worship, no? Hindi natin bubuksan pa sa maraming talata, no? False worship, ganito lang yan. Ito yung example ni Satan. Okay? Satan is una niyang pangalan is Lucifer. Okay? Beautiful, the most powerful angel who ever created by God. Siya yung God, siya na yung susunod, siya na yung pinakahayas sa lahat ng angels. He lead the choir, he lead the congregation to sing, the host of heaven, siya yung nag-lead ng awitan. And dahil sa pride, sa kayabangan na meron siya sa puso niya, sobrang pagmamataas niya na sabi niya, I will be like the Most High. And marami pa siyang I will. The 7 I wills, 7 I wills of Satan. And through the pride, sa kayabangan ni Satan, ni Lucifer, God cast him out. Binagsak siya ng Panginoon through pride. Okay? Doon nagsimula lahat sa kayabangan. And every sin a man committed, lahat ng kasalanan na kinocommit ng isang tao is by pride. Nagsisimula lahat through pride. Lahat ng klase, only by pride cometh contention. Kaya may away-awayan because merong pride. Kaya kung parehas may pride, mag-aaway talaga yan. Kung isa may pride, yung isa humble, walang contention. Walang resistance, no? Magsimula lahat ng kasalanan by pride. Nagsimula lahat sa pride sa puso natin. Kaya mo gustong, diba, jowain yung hindi mo dapat jowain because alam mo, sinasabi mo sa sarili mo, hindi, kailangan ko na yan. You take it, di ba sabi nga ni Pastor Jolly, kung wala ka pang kakayahan, bumuhay ng pamilya, wala pang karapatan magjowa. Di ba? So, kaya ka nagjojowa because you're saying, kaya ko na. And that is by pride. Di ba? So, hindi ka sumusunod sa magulang mo, hindi ka sumusunod sa mga nagga-guide sa iyo, mga guardians mo because by pride, kaya ko nang mabuhay nang wala kayo. And also, ayaw mo sa Diyos because you are saying, I can live out my life without God. And I will tell you, ang pinakamiserabling tao sa mundo ay yung nabubuhay na walang Diyos. Ang taong walang Diyos, siya ang pinakamiserable sa lahat. Oo, ngingiti yan, pero hindi pa matagalan. Okay? Alam niya ang dulo ng buhay niya, malayo sa Diyos. No? So, Satan fall from heaven, become the adversary, and Satan is desiring, gusto niya na may mag-worship sa kanya. Satan desires to be worshipped. Okay? And we are, kaya bakit gano'n na lang ang diablo sa atin? Bakit gusto niya tayong hatak-hatakin at kunin sa Diyos? Because we are worshipers. We are created to worship God. Okay? And Satan is stealing us na huwag kayong sumamba dyan. Worship me. At aalukin ka niya ng lahat ng klase ng pwedeng iakit sa iyo. Matthew chapter 4, pinakita ng diablo ni Satan kay Jesus. Pinakita niya lahat ng glory ng sanlibutan, kayamanan, karangyaan, kasikatan. Lahat ito, bibigay ko sa iyo, Jesus, kung ikay luluhod at sasambahin ako. And that is how Satan ina-attract tayo to worship Him. And many of us, indirectly, unconsciously, and ignorantly worship Satan. Yes. By letting those things na mangyari sa atin.
na attract ka ng maraming mga churches nowadays. Ito yung false worship I'm talking about, ano? Maraming mga churches, di ko na babagay yung mga pangalan ng churches. Marami silang program para sa mga young people para pumunta sa church nila. May strobe lightings, madilim, may smoke effects, may rakrakan sa loob to attract people to come and worship. A false type of worship. Okay? At marami sa inyo nakatin na ng ganon. At kalimitan sa church ng Panginoon sa Kristo, pumapasok yung ganyang klaseng maling kind of worship. Pwedeng ang church ay walang drums and rakrakan. Pwedeng ang church ay walang strobe lightings or smoke effect. Pero nagkakamali tayo ng worship, why? Nagkakamali tayo ng worship, Diyos, hindi na Diyos, kundi yung mga leaders na tumatayo. Maraming mga song leaders, maraming nagda-direct, maraming nagli-lead ng churches, na sila na yung gusto nilang sambahin. Like, tumatayo sila sa harapan, meron silang maiksing short na, di ba? Mga babae na yung nagli-lead sa harapan, dramatic na, charismatic na yung way of introducing nila ng gospel, pagpapawit nila, hindi na spiritual thing, kundi emotion na yung na-feed up. Tandaan niyo palagi, Satan will always advocate the desires of the flesh. Palagi niyang i-feed up ang desire ng ating laman. Ang desire ng ating feelings, ng emosyon natin. Damdamin ng tinitira ni Satan. Kasi dyan tayo mahina. Yung wag matamaan yung ating emosyon. Wag matamaan yung ating feelings. That's why some Christians, pag nag-preach ng salita ng Diyos and they take it from the man, hindi from God, tandaan niyo palagi, when someone is preaching the word of God, take it from God, not from a man. Amen. Because kung galing sa tao, tinutrato niyo, ba, na may meron na naman yung nag-preach na yan. Kasi hindi mo tinitake as from God. So, take it as from God. Lahat ng preaching na narinig ninyo, na biblical, syempre. Okay? So, nagkakamali tayo ng worship by worshiping not God, kundi tao na ang ating worship. Sometimes yourself. Sometimes ourselves is being worshipped. Yan ang false worships. Okay? True worship. Pag-usapan natin yan. Punta tayo dun sa unang pagkakataon na nag-appear ang word na worship sa Bible. Okay? Ang ganda pag-aralan ng mga first word sa Bible na unang appear ng word. Ang ganda niyan. Saan yon? Sa Genesis. Okay, simula. Genesis 22. And it came to pass, verse 1, after these things that God tempted Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, verse 2, Take now thy son, thy only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Verse 3, And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went to the place which God had told him. And on the third day, Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. And Abraham said to his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. So, to make the long story short, ito yung kwento, ito yung passage when God tested Abraham na i-offer ang kanyang only son, Isaac, no, sa Mount Moriah. At sabi niya dun sa young men niyang kasama, maiwan kayo rito, kami ni Isaac, pupunta kami sa bundok, at babalik kaming dalawa, no? We will worship, and we will come again to you. Okay? Andun agad yung substance ng faith ni Abraham. That God will make a way na ma-deliver ang kanyang anak. No? Pero he obeyed still. Ang daming pagsubok ni Abraham, no? Your faith will always be tested. Right. Kung tayo may tunay, susubukan ng Panginoon yan. Okay? Yung pinaka-the best na meron ka, susubukan ng Diyos kung kaya mong bitawan para sa Kanya. And that is the real meaning of true worship.
Okay? So, sabi ni Abraham, we will go up thence, kasama ng anak ko, we will worship, and we will come back. Okay? At doon sa Mount Moriah, hinanda ni Abraham, di ba sabi ni Isaac sa kay Papa niya, may mga bato na. Papa, may mga bato na, may mga kahoy na, at may pangsindira rin tayo ng apoy. Asan yung handog natin? Ayun. Di ba, parang putol yung story, di ba, na biglang naandun na si Isaac, nakalatag na agad, di ba? So, doon, nakalatag na si Isaac, and Abraham was about na tusukin ng lieg. Di ba? Papatayin kasi ang burnt offering eh. Papatayin na si Isaac, and Abraham heard a voice from heaven, huwag mo sasaktan ng anak mo. Okay? Yun. Napatunayan ko na ikay malakas ang panampalataya at tunay na panampalataya mo sa akin. You are willing to worship me no matter the cost. And God provided a ram na sumabit doon sa sanga. Di ba? At yun ang in-offer nila. Okay? Yung ganong klaseng picture, yun ang real picture ng worship. Tunay na itsura or gustong illustration ng Panginoon na worship. No? To which, meron kang isa-sacrifice. Meron kang ibibigay sa Panginoon na admired mo. Worship is, from a Greek word, means licking the master's hand. No? Parang asong dinidilaan yung kamay ng kanyang amo. That full submission, buong pagsusuko, buong pagbibigay, buong loyalty, buong puso ang binibigay. That is the real kind of worship. To which sa false worship, walang ganon. You can come to the church anytime you want. You can wear in the church any dress you want, any suit you want. Anong gusto mong damit, pwede mong isuot sa ibang worship. Kahit anong gusto mong tugtugan, sige, bigay namin sa inyo. Narinig niyo ba yung word na seeker-friendly church? No? Yung kung nahanap ka ng church na, di ba, welcome ka, eto. At naglipanan na ang different kind of worship. No? But the true kind of worship, etong picture nila Abraham. God saying to Abraham, ibigay mo si Isaac sa akin. Okay? I-offer mo siya sa akin. That is the real kind of worship. Sa verse natin, John 4, God is a spirit, and they that worship Him, siya na sasamba sa Diyos sa Espiritu, must worship Him in spirit and in truth. Sa panahon natin ngayon, nawawala ng essence ng spirit and truth. Nawawala na ang essence ng tunay na pagsamba and spiritual sense ng worship. People are now worshiping God in the flesh. Na desires na ng laman na nauuna. Hindi na yung truth and spiritual things. Hindi na by spirit, hindi na by truth. Worship God in spirit and in truth. This coming Sunday, this coming worship time natin sa simbahan. Worship is not singing songs and praising and saying, Amen, Hallelujah. That is not worship. And in your heart, there's a sin. Merong kasalanan sa puso natin. Nasasamba tayo, kakanta tayo sa choir, kakanta tayo, magtutugtog tayo ng instrument, and merong kasalanan sa ating puso na hindi natin kayang bitawan. And we will worship God, no. Hindi yan ang tunay na klase ng worship. True worship involves full surrender and full holy giving your heart to the Lord. And also in our service. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi pwedeng kalahati. You cannot defeat a full-time devil if you are a part-time Christian. No? Seryoso ang diablo sa paninira ng mga Kristiyano. Di ba, double time nga siya eh. Pag sinabi niyang, babarangay talaga kayo eh. Pero pag ang Kristiyano, susunduin ko kayo, di pa pumupunta. Di ba? Ang diablo, seryoso manira ng mga Kristiyano. And we Christians, nagloloko na lang tayo. We are playing games.
We are joking, no? Nagdoloko lang tayo eh. Satan is serious. And also, sabi ng Galatians, God is not mocked. Hindi nakapagbiruan ng Panginoon. If you want to serve God, serve Him fully. Kaya nga sabi ni Joshua, choose this day. Ni Moses din, di ba? Pinapapili sila. If it seem evil to you to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Mamili ka ngayong araw na ito. Kanino ka? Sa mga Diyos-Diyosan o sa tunay na Diyos? And young people, you must make a decision, kanino ka magdilingkod? Kanino ka sasamba? Kanino ibibigay ang worship mo? Kanino? To whom? Kanino mo ibibigay ang worship mo, young people? Christians. No? Let me tell you, if you're saying you're worshiping God, and ngayon ikaw ay lukewarm, mas nauna na ang cellphone, mas marami na ang oras sa cellphone kaysa sa salita ng Panginoon, you are worshiping the cellphone. You are worshiping your phone. You are idolater. Anong pinagkaiba mo sa Katoliko? You are spending too much time on social media and you're not reading the Word of God. You're not true worshiper. Hindi ka tunay na sumasamba sa Panginoon. If you're spending too much time with other people, with your friends, walang masama dyan. But if you're spending too much time talking with your friend than God, you are a false worshiper. Yes. If you're spending too much time on your studies, on your work, and there's no time for God, you are a false worshiper. It is about time. Let's worship God in spirit and truth. No? In spirit and in truth. In spirit meaning inside. The real you. The real worshiper inside of you. You can pretend, pwede ka magkunwari every Sunday that you are a worshiper. That every time when the pastor said, let us pray, you will bow down your head and pray. Pero wala ka namang binabanggit sa isip mo. Wala kang inusal na panalangin. You're just going to the flow. So sabay ka lang na pumikit na sila. Nag-forward din sila, forward na rin ako. Without making a decision, you are not true worshiper. You are not worshiping God. Di ba? Nakita mo na ang uso sa mga babae, nakita ko isa ko young people dati, flat shoes pa suit niya dati. Nung di po siya nag-church, flat shoes siya, nagkasama namin siya. Tapos nung nag-church na siya, nakita niya yung mga young ladies sa church, nakatakong na ganun. Ngayon, siyempre, kasama ko sa hinati ko sa bahay niya, ang sinusumbong sa nanay niya, ba't ba hingi ito si ng heels? Gusto niya ng heels daw. Kailangan ng heels. Naalala ko na, ganun yung uso sa church ngayon. Dumating sa point na uso yun eh. Ayoko naalala. Umuso yung ganung klaseng takong, and siya gusto niya rin ng ganun. At hindi niya alam kung anong sense nun. Nakita niya lang na, ganun pala yung godly woman. Ganun pala yung babaeng Kristiyano. And also with young men. Ganun pala itsura ng isang young man. Without any biblical foundation. Kayo tayo po na mga matagal na ng Kristiyano, and tayo na mga nag-aakay ng kaluluwa, at may dinadala at nililid sa Panginoon. Hindi pa rin magbabago yung katotohanan na dapat si Kristo ang ating pundasyon. Ng ating pananampalataya, our faith must be founded upon the solid rock, foundation of Jesus Christ. Hindi foundation na tinayo, sabi nga ni Paul, mag-ingat ang sino mang magtatayo pa bukod sa foundation na to. Wala na iba magtatayo ng pundasyon dahil si Jesus na ang pundasyon. Kung sino mang magtatayo pa ng pundasyon, ano yung sabi sa dulo nun? One day it shall be revealed by fire. Pag tayo nag-aakay ng kaluluwa ng tao sa Panginoon, let us bring them to the truth of the gospel. Hindi yung opinion lang ninyo. Hindi lang opinion natin. Let us, kung paano yung faith mo naka-found sa Bible, sana ganoon din tayo sa mga bagong mananampalataya. Na yung faith nila must be founded on the Scripture. Not on you. Na kahit wala ka, pwede silang tumayo mag-isa. Na hindi sila nakabase lang sa'yo. No? We have one authority
and one foundation, the Word of God. Ito yon, no? So, and by doing that, sir, ma'am, by doing that, no, magkakaroon tayo ng tamang pananaw sa worship, magkakaroon tayo ng tamang pananaw sa pagsamba sa Panginoon, magkakaroon tayo ng tamang pag-unawa sa salita ng Panginoon, because our faith is founded on the solid rock, on Jesus Christ. Huwag tayo, hindi tayo yung bida sa church. Hindi tayo yung bida sa ating ina. Hindi tayo nag-aakay ng kaluluwa. Ginagamit lang tayo na instrumento ng Panginoon para akayin sila patungo sa kanyang kaharian. Pero siya ang dapat pundasyon ng bawat isa sa atin. Ngayon, pag kunyari, kaya nga kung gano'n ang mangyayari, ang isang young people, ang pundasyon hindi Biblia, pag nawala siya sa church, kung ano saan siya pumupunta, kung ano-anong ginagawa niya, because hindi siya founded upon the Scripture. Ngapa-ngapa siya, bulag, at hindi namulat sa katotohanan. No? Buksan natin sa kanila ang purong salita ng Panginoon. Kaya ako dito nangako sa Panginoon, God forbid that I should glory, save in the cross of Jesus Christ. Na wala akong sasabihin, pag tumatayo ako sa harapan, kahit saan, street preaching man, we will only preach Christ and Him crucified. Walang iba. Dahil si Kristo ang kailangan ng mga tao, sir. Si Jesus ang kailangan ng bawat isa sa atin. Na kung wala si Jesus, hindi natin kayang bagay ng puso natin. We are dead. Patay tayo sa ating mga kasalanan. And we can do nothing else for us to be alive, para mabuhay ulit. Except the Spirit of God quicken our hearts. Except our God quicken our body. Buhayin tayo mula sa mga patay. Except God raise us up from the dead. Patay-patay sa mga kasalanan hanggang sa ngayon. If Christ is not risen up, kung si Kristo hindi nabuhay muli sa mga patay, walang saysay ang ating pananampalataya. At kung si Kristo hindi ka bubuhayin mula sa mga patay, mamapatuloy ka pa rin sa kasalanan. Walang pinagbago ang buhay mo, sir. Walang pinagbago ang buhay natin, ate. Except God change our hearts. Except Jesus Christ become our foundation of our faith and of our life. Except Jesus Christ become the only one and true God. No? There is only one God, and one true God, and one living God. And this God desired to be worshipped. Itong Diyos na ito, nagdi-desire siya ng worship sa atin. God created us. Nilikha po tayo, sir, ma'am. Nilikha po tayo ng Diyos to worship Him. And for thy pleasure, they are and were created. We are created for the pleasure, for God. Tayo ay mag-worship sa Kanya. God given us knees para lumuhod sa Kanya. God given us voice to sing praises for Him. Para kumanta tayo para sa Kanya. God given us hand to do His will. God given us ears to hear His will. Para sa atin ang Kanyang boses marinig natin. No? God given us this body para magamit para sa Kanya. Kaya young people, yung katawan mo, hindi yan para sa'yo. Hindi yan para sirain mo. At yan ang disenyo ng diablo sa bawat isa sa atin. Na ang templo ng Diyos ay sirain. Gusto niyang sirain na ngayong katawan. Ang yan ang desire ng diablo sa inyo. Sirain para hindi magamit ng Diyos. Kaya yun lang pinapangalan sa inyo, young people. Hindi kami nagiging maramot. Hindi kami nagiging KJ. Ang katawan mo ay templo ng Diyos. At yan ay dapat ginagamit sa tahanan ng Diyos. Ginagamit sa pagsamba sa Kanya. At ang gusto ng diablo, hindi niya magamit. Hindi yan magamit para sumamba sa tunay na Diyos. Kaya sinisira niya yan. Sisirain yan sa magitan ng bisyo, sa pag-inom ng alak at sigarilyo. Sa premarital sex, ginagamit niya yan para masira, magkaroon ka ng sakit, at hindi na mawala, at maging baldado ka na, at di ka na magamit ng Panginoon. Sisirain ng diablo ang katawan mo. Except you come to the Lord, and Lord said, I present myself as a living sacrifice. Ipapagamit mo ang katawan mo sa Panginoon. That is the true kind of worship. Yan ang tunay na uri ng pagsamba. Na ang buong katawan mo ay para sa Kanya. Na ang buong buhay mo ay para sa Kanya. Hindi kalahati. Kung meron ka bang reservation, meron ka bang tinatagong kasalanan, at ikay lalapit sa Panginoon, sasamba ka, anak ko. And this is the reason why people do not want the true kind of worship.
As I end, ito ang rason bakit maraming so-called Christians ayaw ng biblical kind or true kind of worship, na tunay na pagsamba. Dahil involved sa tunay na pagsamba ang pag-deny sa sarili. Amen. Involved sa tunay na pagsamba ang pagbitaw sa lahat ng kasalanan. Paglapit sa Panginoon Diyos, coming to the Lord with full assurance, with true heart, with full assurance of faith. Tunay at buo. And this, sabi ng Panginoon, as I close, no? Time will come, the hour cometh, that ye shall neither worship to the mountain or at Jerusalem. The hour come, sabi ng Panginoon sa Kristo sa babae, darating ang araw, panahon, na ang tunay na mga sumasamba ay hindi lang sumasamba sa templo or sa bundok, kundi sasambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang Sunday ang worship. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday is a worship time for God. Amen. You are so hypocrite coming to the church every Sunday. Wow! Oh, amen! How great thou art. Yes. And pag dumating ang Lunes, ikaw na yung masusunod. Pag dumating ang Lunes, sasambahin mo na si Satan. Right. Pag dumating ang Lunes, sasambahin mo na ang sarili mo. You are not a true worshiper. Hindi ka tunay na sumasamba sa Diyos. A true worshiper, worshiping God in spirit and in truth from Monday to Sunday. In your homes, sa bahay po ninyo, may altar ba kayo ng pagluhod sa Panginoon? Meron ka bang lugar na kung saan kayo sumasamba sa Panginoon every time? And you are orchestra member or choir member. You are a leader. And you have no altar sa bahay ninyo. Anong pagyayabang yun sa harapan ng Diyos? We are not true worshiper. We are not worshiping God in spirit and truth. This is the burden of the Lord. Read Isaiah chapter 1. Sawang-sawa na ang Diyos sa mga offering nating walang saysay. Ayaw na ng Diyos yung umay na siya sa mga paghahandog nating walang saysay. Because our heart, sabi ng Panginoon, they praise me with their lips, but their heart is far from me. Yes. Pinupuri nila ako sa bibig nila, pero ang puso nila malayo sa akin. Di ba sa Proverbs din, kasama mo kumain, but your heart is far. Malayo ang puso mo, kasama mo kumain. Di ba may ganun? Pamilyang ganun, di ba? Sa isang table, magkakasama, pero malayo ang puso sa isa. The same thing with God. You are partaking to the Lord's Supper. Nakikipartake ka ng communion ng Panginoon, and your heart is far from God. Let us draw near to God with full assurance of faith. It's about time, young people. It's about time, dear brothers and sisters in Christ. Let us worship God in spirit and in truth. From Monday to Sunday, from our room, from morning, yan pa, morning lang ang Bible reading. Hindi yon yung half an hour. Magbabasa ka ng Bible reading, natapos ko po, Pastor, yung 5 chapters per day, and that's it. And you're living the rest of the day for yourself. Yeah. Hindi na yon. Hindi yan ang tunay na kind of worship. Amen. True worship is admiring God every minute, every second. Oh, Panginoon. After nito, wayward ka na ulit eh. After nito, meron ka ng desisyon na gagawin. And you're not true worshiping God. After nito, meron ka ng papanoorin. After nito, meron ka ng gagawin. Napapalayo sa Panginoon. Time will come. Those false worshiper, God will judge. Tandaan niyo po, mga false worshiper na ayaw sumamba sa Panginoon, darating ang Panginoon na husgahan tayo ng Diyos lahat. Ayon sa ating ginawa. Kaya habang may pagkakataon pa tayo ay magpakumbaba na sa Panginoon at manumbalik tayo sa Kanya. Na tayo magbigay ng pagsamba sa Kanya. Magpakumbaba na lang tayo. Ang ating kayabangan i-alis ho natin. At magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, natin hindi siya kaya. Hindi kayang kalabanin ng Panginoon. It involves denying yourself. It involves denying your friends. It involves denying your family, everyone that will hinder you to God. It involves that kind of worship. When God told you, kung mamaya sasabihan ka ng Panginoon, willing ka bang i-give up yan para sa akin? Kaya mo ba? Amen. Kaya mo ba? For Abraham,
ang the best sa kanya, hindi si Sarah. Ang pinakamamahal niya is his one is only son, Isaac. At yun ang hiningi ng Panginoon sa kanya. And right now, God is asking you, there is something in your heart na hindi mo mabitawan para sa Panginoon. Are you willing to give it up? And let me tell you, one last thing. Kung bibitawan mo yan para sa Panginoon, God is able to give you much more than this. Yes. God is able to give you much more than that. If you are willing to give up everything for God, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if die, it bringeth forth much fruit. Ang buto na naisukot na yasik, isang buto lang yan, pero maraming tutubo dyan. Di sayang ang buhay na pinapagamit sa Panginoon. Let us worship God in spirit and in truth. Let us worship Him right now. Let us worship Him tomorrow, by Saturday, Sunday, and the whole rest of the week. Let us worship Him. Let us give all for the Lord. All. He given all for you. Binigay niya lahat para sa'yo. Binigay niya lahat para sa'yo. That is why you are saved right now. That is why meron kang opportunity to come and to return to His care, to His kingdom. Dahil sa ginawa niya lahat para sa'yo. Ang true worshiper, one last thing, ang true worshiper, yung pwedeng sabihin na, nevertheless, not as I will, but thine be done. That is a true worshiper. If your faith will not produce that kind of decision, your faith is in vain. Yes. Your faith is dead. Your faith without works is dead, and that is the work. Presenting yourself as a living sacrifice to God. Okay? Let's pray. Pastor, kayo po mag-invite po. Kaya na po. Pray tayo, Panginoon. Salamat po sa kanina na mensahe. Ang dami nga po talagang mga puwersa na nagagawa